bawat pagigpit ng hangin sa aking bayan, may mga sigaw na pilit itinatago. Sigaw ng mga kababayan kung araw-araw sinasaktan, inaapi at binubura ng dangal. Lumaki akong iniisip na mauunawaan ko balang araw kung bakit ganito ang mundo. Pero habang tumatanda ako, lalo lang lumalalim ang tanong, bakit nila tayo tinatrato na parang hindi tayo tao? Bakit walang mas ikinig sa atin? Kasi may sasabihin ako sa'yo. Ano yan, kuya? Kasi ikaw lang ang may lakas ng loob at talino para sa misyong ito ko. Ngunit paano si Nanang at si Tatang? Ako lang malata ko nila ang mga galing tulumpay sa tuwing ko lalakbang. Padalhan ka na lang namin ng panggastos buwan-buwan. Ngunit paano si Lenore? Ano ba't dahil mong tanong? Sarili mo lang ba ang iniisip mo? Gusto kong iniwala, pero hindi ko naitago ang bigat sa dibdib ko. Ang layo ng Europa, dami kong iniwang pamilya ko, bayan na kinalapihan ko. Pero habang tinitigan ko si Pasiano, nakita ko ang katotohanan sa mga mata niya. Hindi na sapat ang manatili, hindi na sapat ang manahimik. Kung gusto kong makatulong sa Pilipinas, kailangan kong lumayo. Pepe, narito na ang iyong pasaporte at ang iyong ticket. Jose Mercado? Akala ko hindi ko nagagamitin ang pangalang ito. Sa ngayon lang yan, para hindi ka kagad mapansin ng mga opisyales. Baka pigilan ka nila. Pero pagdating mo sa Europa, maaari mo nang gamitin ng Rizal. Huwag mo kaming biguin, Pepe. Sige, sikapin ko. Ingat ka doon, Pepe. Mayo 1882, iwan ko ang Pilipinas dahil ako ang pangarap na matuto at makita ang mundo. Dumating ako sa Madrid at nag-aral ng medisina sa Universidad Central. Hirap ang buhay pero hindi ako tumigil sa pag-aaral. Dito ko nakilala ang mga kapwa Pilipino, sina Marcelino del Piral, Graciano Lopez Jaina, Juan Luna. Sa kanila, mas lalo kong intindihan ang kalagayan ng aming bayan. Habang nagmamasid at nakikinig, sinimulan kong isulat ang Noli Me Tangere. Dito ko ilalabas ang katotohanan, ang katiwalian, walang katarungan at pag-asa para sa Pilipinas. Hindi nagtagal, naglakbay ako sa iba't ibang bansa sa Europa, Paris, Heidelberg at iba pa. Habang patuloy na isinusulat ang Noli Me Tangere, marami akong nakilalang mabubuting tao na tumulong sa akin. Nagbigay ng inspirasyon, gabay at kahit kaunting tulong para makumpleto ang madala. Madalas ako'y pagod, halos wala na makain pero hindi ako sumuko. Para sa aking bayan, ipagpapatuloy ko ang pagsulat ng Nola. Sa Heidelberg, niruan ako ni Dr. Otto Baker sa Opatal, May Haliwan. Habang natuto sa medisino, napatuloy din ako sa aking panulat. Lahat ng sakripisyo ay para sa Pilipinas at para mailahad ang katotohanan sa pamamagitan ng ating nobela. Sa wakas, naitapos ko rin ang nobelang Noli Me Tangere, ang magpapainit ng dugo ng mga bride nito. Mga hitsos! Ang libro ito ay gawa ng demonyo. Si Rizal ay injuere. Hindi siya tunay na Kristiyano. Laban sa Diyos! Laban sa reyna ng Espanya! Iyo! May insulto. Isang Diyo ang umamig ng ganito pagkakas na dinig. Hindi natin ito palalapasin. Oy, Syria! Kalapastanganan sa simbahan at sa corona di Espanya! Dapat sunugin na! Hindi nagtagal, sinunod nila ang aking libro. Tila ba sa apoy nila may katago ang mga katotohanan matagal nang ispakinggan ng bayan? Pepe, pinaghahanap na nila ang hawak ng Noli. Mga kastirabis po ang Mexico. Higaan sila kung ito ang totoong bawal. Hindi ka ba natakot, amigo? Ang Indio na natutong masalita ay ang kanilang kinakatakutan.
Pagdating ko sa Pilipinas, dala ko ang matinding na pagnanais na malaman ang tunay na kalagayan ng aking bayan. Gusto kong makita kung paano tinanggap ng mga tao ang mga sisinulat ko. At higit sa lahat, nais kong masuri ang karamdaman ng aking ina. Ngunit habang lumilipas ang mga buwan, unti-unti kong napagtanto na hindi ligtas para sa akin manatili. Matapos ang 6 na buwan, napilitan akong umalis muli. Sa pagbabalik ko sa Europa, muling bumalik ang bigat sa akin. Ang bigat ng katotohanan hindi ko palubos na magampanan o tungkulin ko sa bayan. Doon ko pinagpatuloy ang pagsusulat ng El Filibusterismo, isang akdang mas mabigat, mas madilim at mas tahasang nagpapakita ng katiwalian, pag-aabuso at desperasyon ng mga Pilipino sa ilalim ng kolonyal pamamahala. Habang isinusulat ko ang bawat pahina, ramdam ko ang apoy ng damdamin. Pagod, galit at pag-asa ng balang araw ay magigising ang aking mga kababayan. Ang El Feli ay hindi lamang nobela para sa akin. Sa itong sigaw para sa pagbabago. At maitapos ko ang ikalawa kong nobela, ang El Filibusterismo. Ngunit kasabay ng paglabas nito, lalo ring tumindi ang galit ng mga otoridad. Alam nilang hindi na lamang kwento ang isinulat ko. Sa itong paglalantad ng kapangyarihang matagal nang inaabuso. Pagbalik ko sa Maynila, itinatag ko ang La Liga Pilipina upang pag-isahin ang mga Pilipino para sa mapayapang pagbabago. Ngunit itinuring itong banta ng mga Kastila. Kaya itinakip ako kaagad at inakusahan ng sedisyon. Agad akong dinala sa Port Santiago at makalipas ng ilang araw ipinatapon ako sa Dapitan bilang parusa sa aking pagmamahal sa bayan. Pagdating ko roon, para akong napahiwalay sa mundo. Walang ingay, walang galaw. Ngunit unti-unting lumapit ang mga tao. May mga sakit, may sugitan, may mga batang gustong matuto. Sa bawat araw na nanggagamot at natutulungan ko sila, pakiramdam ko ay may bumabalik na saysay buhay. Sa katahimikan ng Dapitan, nakilala ko rin si Josephine Bracken. Magandang araw, Ginoo. Ikaw ho ba si Rizal? Magandang araw. Oo, ako si Rizal. Anong may tutulong ko sa iyo? Yung ama-amahan, siya'y bulag. Nais sana namin humingi ng tulong. Pepe, may bago na namang sulat. Galing kay Blue Man Treat, may outbreak daw ng sakit sa Cuba. Yellow fever. Gusto niyang tumulong ako. Cuba? Napakalayo yun! Oo, ngunit kailangan kong tumulong. Habang ang Dapitan ay tahimik sa Maynila na may nag-aapoy na ang galit. Walang magpapalaya sa atin kundi sariling dugo. Unitin ang sidula! Unitin ang sidula! Mabuhay ang Katipunan! Mabuhay! Mabuhay si Rizal! Mabuhay! Ang nais ko ay umalis upang makatulong, ngunit hindi ko inakalang ang pag-asa ay mapuputol sa aking pagdaki. Hindi ko rin alam na iyon na pala ang huling kong yakap sa aking nilamahal. At mula noon, binalanggo nila ako, ikinulong sa 4 na sulukay surahan. Malamig ang tela, ilabay doon ko rin ibinaon ang lahat ng pag-asa para sa hinusgahan nila ako sa kasalanang hindi ko intensyon. Pinagbantangan ako raw ang nagdesplat ng revolusyon. Ngunit kailan, kailan ko ba ninais ang madugong landas? Dr. Cesar, ikaw ang pinaratangan ng hukuman ng revolusyon at sedisyon. At ipinilit nila ang mga way sala.
sapagkat iyon ang nais nilang mangyari. Ngunit ginamit ng katipunan ang kanyang pangalan. May magsabi ng totoo. Lahat tayo ay may kasalanan. Dr. Sirsal, hinahatulan ng hukuman ng kamatayan sa pamamagitan ng firing squad. Isang dahilan upang wakasin ang aking buhay dahil sa tingin nila ako'y banta sa kauyusang kanilang pinanghahawakan. Tanggap ko na hindi na ako makakaalis sa lugar na ito at dahil iyon ang katotohanan, ibinuhos ko ang lahat ng natitira kong lakas sa huli kong obra ng aking buhay, ang aking ultimo adyos. Yun ang kayong kuno at aking salita. Kuya! Kuya! Anak ko. Inang, huwag na kayong lumuha. Ang lahat ng ito ay para sa ating bayan. Kung ito ang kabayaran ng aking pagmamahal sa ginang bayan, handa po ako. May bigay ako sa iyo. Handaan mo po ako. Ang aking huling sandali. Marahan kong inanda ang aking sarili. Tahimik ang umaga, ngunit ramdam ko ang bigat ng bawat paghinga. Iniisip ko ang aking pamilya, ang mga pangarap na hindi ko na maabot at ang minamahal kong hindi ko man lang muling maiyakap. Napakasakit tanggapin, ngunit wala na akong magagawa. Ito ang kapalarang binigay sa akin. Habang naglalakad, bawat hakbang ay parang pagmamaalam. Pagmamaalam sa buhay na hindi ko pusang nagugustuhan. Paalam sa mga taong hindi ko na masasabi no ingat o mahal kita. Paalam sa bayang pinangarap kong maging malaya. Sa harap ng firing squad, huminga ako ng malalim. Ramdam ko ang panginginig ng aking dibdib. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa kalungkutan ng mga bagay na hindi ko na magagawa. Paalam, aking bayan. Listo! Markan! Consumato Mist.